Yun. Magandang hapon. Umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga nanonood. Batiin muna natin mga balateros worldwide. Magandang hapon sa inyo. Umaga, tanghali, gabi. Sa lahat ng mga subscribers natin na napakasipag manood sa ating mga uploaded videos. At syempre nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bagong mga subscribers natin. Kasi nakita ko nga yung ating demographics, yung ating analytics, na kalahati or more than half ng mga nanonood sa ating channel ay hindi pa po nakasubscribe. Kailangan mag-subscribe. Para at least yung mga susunod nating mga videos makarating sa inyo at ma-entertain kayo. Dito sa channel natin, mga bossing, yung mga balitang walang kwenta, gawin nating katatawanan. Dito sa channel natin, yung mga walang kwentang mga pinuno, mga kurak na mga taga-gobyerno, at yung mga switik na mga magnanakaw sa lipunan ay ating paglaruan. Dito sa channel natin, pag ikaw ay napikon, ibig sabihin, truth hurts. Ibig sabihin, nasaktan ka. At kapag ikaw ay nasaktan, ibig sabihin, totoo yung mga binabanat sa'yo. Bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Lahat ng pikon sa channel na to, ibig sabihin, hindi ito ang channel na para sa inyo. At sa mga kinauukulan, kung ako sa inyo, dalawa lang yan. Dalawa lang yan ang pwede nyong gawin. Ayusin nyo trabaho nyo, o wag na kayong manood dito. Dahil sigurado ako, kapag ikay kawatan, kapag ikay walang silbing tao, at ikay magnanakaw sa gobyerno, sisiguraduhin ko sa'yo na babanatan ka dito sa channel na ito. Dahil sa channel na ito, ang tama, papalakpakan, ang mali, babanatan. China-challenge din natin ang lahat ng mga loyalista nga sa Pilipinas na gamitin ang comment section ng lives ng vlog na ito para ilagay ninyo kung ano yung mga alam ninyo na magagandang nagawa ng administrasyon na ito. Dahil it's been 3 years. I can only name a few things na nagawa na maayos na itong administrasyon na to. Few. And we do not deserve a few. Kailangan natin yung madaming magagandang nagawa. Oo. Another day, another Burautan session with your boss Dada, truly. Yours truly, Boss Dada. At syempre, pasasakitin na naman natin ng puso ng mga animal. Ng mga buwisit, switik, putok sa buho, mga kumag, kupal, demonyo, hudas, barabas, hestas, na mga sindikato sa pamahalaan. Itong channel na ito ay gamitin natin upang ating gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino para magsimula ng magsalita sa kanilang mga sitwasyon. Dahil sa panahon ngayon, ultimong pagsasalita bawal na. Ultimong pag-i-encourage sa mga Pilipino na mag-speak up kapag hindi na sila masaya, bawal na. Para sa mga kinauukulan na mga syunga, inciting to sedition na yan. Inciting to sedition na yan, mga bossing. Kapag kaganyan ang tawag din pag ganyan ang mga bitawan mo, yari ka. Oo, ano na yan? Kulong ka na yan, timano. Eto ha. Ang sedition po is refers to a conduct or refers to conduct, speech or writing
that is intended to incite rebellion against the authority of a state or government. Insight into sedition often involves understanding the context, motivation, and action of individual or groups accused of promoting such activities. Ayan ha. O, sabi dito ha. Ang sedition po ay intend to incite rebellion. Iyong sinasabi, halimbawa ikaw ay naghihikayat na sa mga tao na tumalikod na sa pamahalaan. Ayan, ang sedition na yan. Sabi nga, it's crucial to distinguish between sedition and legitimate forms of dissent or free speech. The line between them can be subjective and context dependent. Again, it is crucial to distinguish. Kailangan mong malaman or ma-differentiate ang pagkakaiba ng sedition at yung legitimate dissent or free speech. Kung ikaw ay nagalit, halimbawa, sinabi ko na ayoko na kay Bongbong Marcos, halimbawa lang ito wag niyong chap-chapin. Ayoko na kay Bongbong Marcos. Oo, dahil siya ay ganito, dahil siya ay ganyan. Mabuti pa mga kababayan, magsama-sama tayo. Kumuha kayo ng mga armas at tayo sumugod na sa Malacanang. At sabay-sabay tayong tumalikod at mag-withdraw ng suporta sa gobyerno. Kung mga ganon, ayun, sedition, pwede. Pero kung halimbawa ang sinabi ko, ako'y bisit na kay BBM. Bisit na ako dyan. Magdadasal ako mamaya, kunin na sana ni Lord dyan. O kaya, galit na ako dyan. Ayoko na talaga. Bisit ang hayop na yan. Kawatan. Anong doon? Hindi na ako boboto sa eleksyon. Yun po ay free speech. Okay? Legitimate form of dissent or free speech. Ibig sabihin, pwede ka pa rin pong magalit, pwede ka pa rin mainis, pwede ka pa rin ma-disgust, at pwede mong lahat niyang sabihin through a speech. Pero bawal na kapag ikaw ay nanghikayat na mang-agaw na ng kapangyarihan. Kapag ikaw ay naghikayat na ng mga Pilipino na lisanin na ang inyong mga lugar, tayo na at umakyat sa kabundukan at tayo labanan na natin ang gobyerno. Yan, iba na yan. Ayan sedition often arises in environments of political unrest. Yung mga sedition na yan tuwing meron daw political unrest. Katulad ngayon, meron ba tayong political unrest? Meron. Nahahati talaga ang bayang Pilipinas dahil karamihan sa mga Pilipino ngayon ay buwisit na. Tapos yung kabilang side naman, yung kabilang kalahati, imbis na sana ayusin yung problema, lalo pang dinadamihan yung mga paglabag sa karapatang pantao. Ayan when there is a perceived injustice or widespread ng dissatisfaction with the government policies, diyan daw lumalabas yung mga galit ng tao. And sometimes when people are being hateful, the government is kumbaga looking at it as seditious. And kailan ba nagiging seditious ang mga tao? Halimbawa, kailan ba nila nararamdaman na maging seditious sila? When they feel oppressed or believe peaceful methods of change are ineffective. Ibig sabihin na frustrate na ng sobra-sobra
kung yung kanilang mga ginagawang pagbatikos ay hindi pa rin pinakikinggan, doon nagiging seditious. Pero pwede kang bumatikos ng bumatikos ng bumatikos hanggang sa hindi rin sila nagsasawang magnakaw ng magnakaw ng magnakaw. Ngayon, ito ang mga ang mga forms of sedition. Organizing protests, riots, or movement that directly change the state authority. Okay, so kapag ikaw hindi ka pa nag-oorganisa ng mga protesta, ng pagrarayot, ng looting, at ng merong directly pag-challenge sa state authority o sa mga otoridad ng pamahalaan, ayan, pwede yan maging seditious. Kapag ka ikaw ay ginawa mo mga yan. Ayan sabi nga nila, ang mga kontrobersya sa likod ng sedition ay critics argue that sedition laws are sometimes misused to suppress free speech and legitimate dissent. Yun ang doon, yun ang pinakamasaklap sa lahat. So yan po ang mga basic na kaalaman natin patungkol sa sedition. At patungkol sa freedom of expression. Kasi kapag ikaw nasa side ka ng naglalabas ng iyong saloobin, freedom of expression. Pero kapag nandoon ka sa kabila nung side na ikaw yung binabatikos, ang tingin nila dyan, seditious na. Well, hindi po. If you can just open your mind and you will just listen, you'll just open your heart and listen to the grievances of the Filipino people, you'll never think that what we are doing is seditious and what we are doing is just rolling and what we are doing is destabilizing. Hindi po. Kaya po kami sumisita sa mga nasa gobyerno. It's because apakaikli lang po ng panahon ng inyong panunungkulan bilang mga halal ng taong bayan. And we cannot afford to waste at least even a day, even a minute of your time being voted by the people. Kaya kami, gusto namin sana, since tinakbuhan nyo naman yung mga posisyon na yan, since kayo naman ay nangampanya sa mga posisyon na yan, ay sana, ang nais lang namin mga Pilipino, do not waste time and just work until we reach our goal. Kasi, wala pong gobyerno sa buong mundo na 100% ng kanyang constituency ay napabilib niya. Or nakuha yung respeto niya or naniniwala sa kanya. You cannot please everybody. There will still be a handful of people, if not all of them or half of the population, will not like kung ano yung ginagawa mo. Dalawa lang yan. Kaya mo bang isolve yung problema na sinasabi nila, or wala naman talagang problema, galit lang sila sa'yo? Kami po sa mga Duterte, hindi po kami galit kay Bongbong Marcos. Karamihan nga sa mga DDS bumoto sa kanya. Bakit? Kasi nga ang akala ng nakakarami, siya po ay tutugon sa kanyang pangako na lahat ng mga sinimulan ni Pangulo na Duterte ay isusunod niya. It turned out hindi nangyari yon. Kaya nga po nagkaroon na rin ng massive na pagbaliktad from supporters ng Uniteam. Biglang napakarami na kagad ng mga Pilipino, if not half, big amount of or big numbers or population of Filipinos ang talaga namang ayaw na sa administrasyon na ito, dahil kita mo naman harap-harapan yung kabulastugan nung nakaraan. Meron silang sinasabi meron silang sinasabing tulay na ginawa ni PRRD. Meron silang tulay na ginawa ni PRRD, mga bossing, na nung 2017 yung tulay na yun ginawa.
Yung tulay na yun nagawa naman ng maayos. Maayos na maayos yung pagkakagawa. Ngayon, ito lamang pong nakaraan, mga bossing ha, ito lamang pong nakaraan, ayan pong tulay na yan ay pinondohan. Pinondohan niyang tulay na yan, dyan yan sa may sa may, ang tawag dito, sa may Cabagan, Isabela sa norte. Dyan sa Cabagan, Isabela, may ginawang tulay dyan si Pangulong Duterte. So yung tulay na yan, noong 2017, sumut, umokay. So ngayon, May 26, 2023, 2 years ago, magdadalawang taon na, gumastos ang gobyerno ni Bongbong ng 274,806,456 pesos. Gumastos sila ng ganong kalaki para sa tawag din pagpapalakas na itong tulay na ito. Pagpapalakas ng tulay So noong 2023, ang source of fund ay GAA 2023. Mag-budget sila ng 274 million. Oo. Tapos mga boss, pagkakuha nila ng pera na yan, dapat patibayan nila tong tulay na to. Ayun, just recently, itong tulay na to gumuho. Ngayon, anong ginagawa ng mga ulaga? Yung pagguho nitong tulay na to, isinisisi nila kay Duterte dahil nga Duterte legacy. Itinayo daw yan noong 2017. Therefore, yung presidente? Duterte pa yung presidente. Na hindi nila alam na gumastos tayo ngayon ng 274.8 million. Hindi ko alam kung 274 billion to 806,000 456. Hindi, million lang to. 274,806,456. Gumastos tayo ng kulang-kulang 275 million para mapatibay itong tulay na to noong 2023 na ngayon gumuho. So kaninong kasalanan? Kay Duterte o doon sa tarantadong nag-budget ng pagpapatibay nitong tulay? Bobo talaga tong mga loyalista Nuknukan talaga ng tanga tong mga loyalista Mantakin mo. Itag ba naman ako dito sa tulay na to at sinabi na ito daw tulay na to gawa ni Duterte kaya daw mahina? Bobo! Gawa ni Duterte yan, natapos 2023, pinondohan para sa pagpapatibay 2025, gumuho. Sino may kasalanan? Hindi ba yan hindi ka ba naman maiinis dyan, mga partner? Hindi ba naman kayo mapipikon kapag may mga nababasa kayong ganyan? Ngayon magagalit sila. Magagalit sila ngayon, mga bossing, na magmumura tayo. Magagalit sila ngayon, mga bossing, na minumura natin sila. Abay, ganito kalaking pera ang mga nawawala araw-araw dahil sa mga palpak na proyekto nyo. Sinong hindi magagalit? Ultimong sa buhay namin, siguro kahit na mga 10 beses kami mabuhay sa mundo, we can never acquire that 274 million. Not in this lifetime, and the next lifetime, and the next lifetime. Napakalabo na makuha namin yun. Tapos sinasayang nyo lang sa ganito. Paano ba naman yan? Hindi ka ba naman mamumura? Hindi ka ba naman magagalit? Hindi ka ba naman maghihikayat dun sa mga tao na paggalit kayo, magsalita kayo? Napakadami pa yung GAA, yung nangyayari sa GAA, hindi ba? Pinagpapaliwanag na ngayon. Yung mga pinagpapaliwanag na po ngayon, mga bossing, yung mga yung mga congressman patungkol dyan, tsaka senador patungkol dyan sa GAA dahil mantakin mo, pirmado yung papel na puro blanco. Tapos nung hinihingi yung enroll bill, walang pirma. Yung blanco may pirma, yung enroll bill walang pirma. Tapos isinisisi sa mga ordinaryong empleyado ng Kamara. Hindi ka ba naman mapapamura? Afghan refugees, pumasok na.
Pumasok ng Afghan refugees sa Pilipinas. Hirap na nga tayo. Pinasok mo yung Afghan refugees. Biglang sinabi ni Donald Trump, wala daw muna silang tatanggapin ng mga refugee. O ano na mangyayari sa mga Afghan refugees na yan? Dito natitira sa Pilipinas yan. O hindi ka ba magagalit dyan? Ano pa? Presyo ng bigas, hindi na bumababa. Yung nagbenta nga sila ng murang bigas, may kasama naman bukbok. O hindi ba, mga bagong gawa na tulay nila, nababakbak kagad, buwan pa lang. O tapos, puro travel abroad hanggang ngayon, mahirap pa din ang Pilipinas. 3 years after, wala namang bagong tulay, bagong kalsada, wala namang bagong ospital. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang